Second time no-show, Leviste still out of the Philippines. Mukhang mas madaling ipadala ang abogado kaysa harapin mismo ang NBI. Muling hindi personal na humarap si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa National Bureau of Investigation kaugnay ng investigasyon sa umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa halip, abogado niyang si Attorney Gabriel Ronda Incapunan ang nagtungo sa NBI at sinabi, "We just invoke Representative Leviste's right to remain silent." Thank you. Kasabay nito, mariing itinanggi ng abogado na sangkot si Leviste sa umano'y operasyon. Yung mga evidence, ma'am, nakita niyo na po. We were allowed to peruse some affidavits. Any thoughts on that? No comment. That's it. Pero may isang tanong na lalong nakakakuha ng atensyon. Nasa Pilipinas na ba si Leandro Leviste? Nang tanungin si Rondain Kapunan kung nakabalik na sa bansa ang kanyang kliyente, ang sagot, Ma'am, si Kong nandito na. Nagkabalik na sa... You tell me. Kayo yung may reports on that. That's it. Thank you. at dito lalong nagiging interesting ang timing. The only time, or are you invited? Will you be invited again? Ngayon lang po ba? I believe the subpoena for Congressman De Vista was issued for today. No more resetting after that. Ma'am, how does your client respond po doon sa mga allegation na siya yung nagpopondo o magpopondo sa honey trap operation? We deny any involvement. Again, no comment. And yeah, we deny. Thank you, everyone. Thank you, Attorney. Thank you po, Attorney. Nauna nang kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na parehong umalis ng bansa noong Agosto 2 sina Leandro Leviste at ang kanyang ina na si DDS, Senador Loren Legarda. Magkahiwalay man ang kanilang flights patungong Hong Kong, parehong France umano ang final destination. As of today's NBI appearance, walang kumpirmasyon mula sa kampo ni Leviste na nakabalik na siya sa Pilipinas. Binasa namin yung mga affidavit ni alias Ken. Yung first affidavit, yung second affidavit, yung mga attachment. So, hindi pala totoo na Superman ang ebidensya nila. Samantala, hindi rin nagpahuli ang kampo ni former DDS Congressman Jing Paras na dawit din bilang isa sa mastermind ng tinaguriang honey trap operation. Sa halip na harapin ng seryoso ang mga aligasyon, kinutya ng abogado niyang si DDS Attorney Mark Tolentino ang sinasabing ebidensya ng NBI na inilarawan niyang parang butete at hindi umano kasing lakas ng ipinapakitang imahe ng Bureau. Parang butete. Bakit? Binasa ko talaga lahat. Walang nakalagay doon na to prove kahit konting ebidensya na may human trafficking. Walang ganun. So, yung mga attachment galing lang sa isang website. Ayon sa kampo ni Paras, binasa nila ang affidavit ng arrested talent manager na si alias Ken at wala umano silang nakitang sapat na patunay ng human trafficking. So, walang picture sila or video na nag-greeting yung mga babae kasama yung kliyente natin. Walang ganun. So, na may CCTV doon sa labas na nung lumabas na at pumasok sa isang restaurant sa Quezon City. Yun lang. So, binasa natin isa-isa yung affidavit ni alias Ken. Wala ding nakalagay. Is parang more on statement niya laban sa aking kliyente. Yung kliyente naman natin, may statement naman laban sa kanya. May sariling teorya rin ang kampo ni Paras na maaaring umano'y nahilot ang ilang artista para bumaligtad at mauna sa isang expose laban sa isang government official na tinawag nilang T-Rex. So, yun talaga ang nangyari. I don't know kung anong motive nila kasi baka inunahan nila yung planong ipalabas yung statement ng mga babae. So, posibleng nahilot. Naiba na kasi yung kwento eh. Ang akin lang, hindi ko maintindihan kung bakit itong direktor natin na hindi pa tapos ang investigasyon, hindi conclusion na. So, lumalabas hindi lang siya direktor, producer, scriptwriter, at may storya na eh. Sana hindi ganun because trial by publicity is anathema to due process and orderly administration of justice. But of course, alam naman natin kung i-weaponize mo yung iyong bureau para iharas yung mga kritiko ng gobyerno. Alam naman natin si Congressman Jing Paras ay isa sa mga foremost critics ng Marcos administration at founder ng Kampilan. Siyempre,
bendalo na naman tayo. Ganyan naman lagi di ba? Hindi naman ito ang first time kay Mike Defensor, doon sa 18 Marine. So, hindi na tayo nagtataka kay Director Matibag. That's why I'm offering him a job sa Borracho Films na scriptwriter. Magaling ka na siyang gumawa ng fiction he might consider it after his stint at the NBI. Attorney Tolentino, kung may Superman, may Batman, baka may Spider-Man pa kami.